Iba pala ang Diyos nung ito'y kanyang umpisahang naranasan. Mga anak ng Diyos, gusto ko maunawaan po natin. Ang mga deboto sa ating Panginoong Hesus ay yung mga tao, mga Kristiyano. Para sa Kanya, okay? Ang pagsunod niya, ang devotion niya sa Panginoon, ay meron siyang malalim na pagnanasa na maranasan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Sapagkat kahit gaano man karami ang nalalaman mong kapitulo, versikulo, kapatid ko, kahit kabisado mo yan, kahit ano pa man sabihin mo, kay tagal ko ng Kristiyano, kahit pa sabihin mo wala akong absent every Sunday, hindi po yan ang sukatan na kilala mo na ang ating Panginoong Diyos. Nandiyan po ba kayo? Okay? Hindi sukatan yan, mga kapatid ko. Gusto kong unawain po ninyo, ito'y malalaman mo lang at makikilala mo lamang siya kung hahayaan po nating maranasan natin siya sa ating buhay. Kung hahayaan nating ang Panginoong Hesus ay kumilos sa panahong kailangan mo na para bagang wala ka nang magagawa kung hindi magtiwala na lang sa Panginoon. Doon po ninyo tunay na makakilala siya. Ang tunay na devoted sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. You need to say to yourself, God, nais kitang at nasa ako makilala. Ito po sabi ni Pablo. Now, tingnan po natin, hindi lamang po doon ang sinasabi ni Pablo rito. If you consider yourself a Christian, to follow and to be devoted to Jesus Christ. Okay? Sabi po ni Pablo, okay, and some other words, sabi niya, if you are a devoted follower of Jesus Christ, you must live a new life. Okay? Dapat mabuhay tayo sa bagong pamumuhay na. Sa bago na. Yun ang po yung sabi ni Pablo. Balikan natin yung verse 10. Kasi maganda, dito sa verse 10, marami akong kinuwang punto rito na dapat nating bigyan ng diin sa salita at mensahe ni Pablo. Sabi po rito sa verse 10, tingnan po niyo. I want to know, diba nakita natin yung word na know. I want to know Christ, sabi niya gano'n. Pero meron siya isang bagay pa na gusto niyang malaman at maranasan sa buhay niya. It's not only knowing and experiencing Jesus in his life, but sabi niya, I want to know and experience, ano pa sabi niya? The power of his resurrection. Now, ano yung power of resurrection? Ano po ba itong kapangyarihan? Si Jesus Christ po kasi, di ba namatay? Tama? In 3 days namatay siya. It was recorded. Tapos po, ang sabi ng salita ng Diyos, nabuhay daw po after 3 days ang ating Panginoong Jesus. Alam natin yan, di ba? Pero sabi ni Pablo rito ganito, gusto kong malaman at maranasan yung kapangyarihan na yon na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang ang Panginoong Jesucristo, kung hindi yung kapangyarihan na yun na bumalot sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Now, tingnan po ninyo, bibigyan ko kayo ng konting idea kasi meron pong may reference ko nung ating Panginoong Jesus ay binuhay. Doon po yan makikita sa Ephesians chapter 1 verse 19-20. Sabi po ganito, and this incomparable great power, yung power daw po na ito na bumuhay sa ating Panginoong Jesus, incomparable. Okay? So, ibig sabihin, walang ka-level. Hindi mo pwedeng sabihin ganito rin yung power nung ganito. No, ito po ay kapangyarihang walang kapantay. Sabi po nila ganito, that power is like the working of the mighty strength. It's a power working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead. Ayun, di ba yun yan? Okay? When he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Now, malinaw po, ang sabi rito ni Pablo, explanation niya sa mga taga-Efeso, na sabi niya gano'n, itong power na ito ay hindi lamang present during the time ng Panginoong Jesus ay binuhay mula sa mga patay ng ating Diyos Ama. Kung hindi hanggang ngayon, inaano niya, ng kapangyarihan ito, same power is present to every Christians who accepted Christ as their personal Savior and Lord. Hindi lamang ito para ginawa ng Diyos para kay Jesus Christ. Sapagkat alam po ba niyo mga kapatid ko,
Naniniwala ba kayo at alam nyo ba, nang tayo'y hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo'y patay? Tayo'y patay. Ang tao'y walang pag-asa. Okay? Ang tao ay kaaway ng Diyos. Ang tao'y papunta sa impyerno. Ang tao ay punong-puno ng kasalanan. Subalit salamat sa Diyos sapagkat meron tinatawag na the power of Christ's righteousness. Itong kapangyarihan nito, sabi niya, that power is like a working of His mighty strength. Na gusto ko maunawaan po ninyo at i-open ngayon sa inyong lahat na yung kapangyarihan ng Diyos na yan ay kumikilos sa buhay mo ngayon if you consider yourself a Christian. Amen? Dito natin maunawaan na whether you like it or not, babaguhin ka ng Panginoon. Yung dating patay na ikaw ay binuhay na niya. Ang dating patay na kubayasisang ay binuhay niya. At ang matindi rito, nung binuhay tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong pamumuhay. Meron nga pong isang kwento, sabi nung isang lalaki, binibenta niya ang kanyang bahay. Sabi niya doon sa kanyang, sa bibili, sabi niya noon, itong ano na to, itong bintana ito, paayos ko ito kung bibilin mo yung bahay na ito. Tapos itong pintuan namin, papaayos ko rito kung bibilin mo itong bahay na ito. At yung kitchen, sabi niya gano'n, pababago ko yung pintura. Yan kung bibilin mo itong bahay na ito. Sumagot po yung bibilihan, sabi niya gano'n, hindi ko na kinakailangan.